Magandang gabi mga kapobre. Meron tayong video na panonoorin na kung saan si kabayan ay ginahasa ng isang Pakistani dito sa Hong Kong. Panoorin natin yung video ni Madam Iron Rock. Nandito po tayo ngayon sa Chun Mun Hospital at dinalaw po natin si alias Nene. Biktima po ng panghahalay po na mula sa kamay po ng isang Pakistani. Si alias Nene po ay alam mo ninyo, ang sakit sa dibdib kasi grabe yung iyak niya sa atin at talaga naman yung kanya pong pinagdaanan ay hindi ko may paliwanag po yung hindi ko po lubos maisip po kung kung paano ko po siya aluin. Dahil po sobra-sobra po yung kanya pong sama ng loob at saka yung kanyang pagdadalamhati po sa nangyari po sa kanya. Awareness po ito sa ating lahat. Awareness po doon sa mga mahilig pong lumabas o mag-day off po na meron pong kabarkada pong isang kabarkadang ibang lahi. Huwag ho tayong magtitiwala po sa mga tao pong ito. Kung ang kalahi mo nga hindi mapagkatiwalaan, ito pa kayang mga ibang lahing ito. So, isang araw po na nag-day off po siya, sinabayan po siya ng Pakistaning ito. At siya po ay nalinlang at dinala po siya sa isa pong lugar na wala pong ibang makakatulong po sa kanya. So, pinero siya sa tangkad naman po nitong Pakistani pong ito dahil po binigay na sa atin ang litrato sa laki po niyang tao at napakaliit si alias Nene na isang 29 years old. Pinersa po siya sa araw pong iyon kung saan po nag-holiday siya at sumabay po itong lalaking ito sa kanya. At sinabi niya na meron lang silang dadaanan. Nung una nakipagkaibigan siya, nakipagkaibigan sa buong grupo nila at nakakausap nila, akala nila kaibigan na nila, totoong kabarkada na nila, yun ang pagkakaalam niya. Kaya po siya sumama dahil nga nakakabarkada nila, nakikigrupo na po sa kanya, ay sa kanila magkakaibigan. Kaya ang pagbuong akala po niya ay magkakaibigan na po sila. Pero hindi po ito ang nangyari. Matapos po siyang dalhin sa isa pong secluded po na lugar na siya lang po noon lang po nakita ng batang ito at doon po ginawad po ng lalaking ito ng masama pong balak at siya po ay hinalay. Actually po yung kanya pong kama, pasintabi sa mga kumakain sa ngayon, yung kanya pong kamang hinihigaan, may mga talsik pa po ng dugo doon. So, indikasyon po na nag-bleeding po siya talaga, na dinugo po siya talaga kasi ang batang ito ay isa pong birhen at never pa po nagkaroon ng karelasyon na wala pa po siyang naging karanasan po sa isa pong lalaki at ito lang po yung nakauna. Isa ba naman ipis, yan ba tawag niyo doon? Ipis ba tawag ninyo sa ganyang klase ng lahi? Etong isang patani naman ang tawag ng iba nung nasa Middle East po ako. Isang Pakistani na napakatangkad. So imagine niyo na lang po, yung matangkad na Pakistani, mas maliit pa po sa akin si alias Nene. Ano po yung posibilidad po na mangyari po sa kanya? Natural po. Ano po itong batang ito? Medyo talaga pong nawasak po siya at inoperahan siya actually. Tinahi siya actually. Kompleto detalye, pasensya na kayo, kompleto detalye. Pero hindi ko pwede pong ibigay dito po yung details po o full name po ng tao dahil po pangangalagaan po natin ang biktimang ito. Kaya ko lang po inilalive para magkaroon po ng awareness po ang karamihan po sa inyo na wag po tayong magtitiwala po sa iba pong lahi. Sabi po, kagaya nga po ng sinabi ko po sa inyo, kalahi na nga lang natin, hindi pa po mapagkatiwalaan. Di lalo na po sa iba pong lahi.
Huwag po tayong mag-akala po na ang tao pong nakakausap po natin ay mapagkatiwalaan at kayo po ay sasama po sa kanya sa isa pong lugar na kayo-kayo lang po dahil delikado po. So ito po yung nangyari kay Nene at siya nga po, mabuti na lang po yung kanyang amo ay pareho pong pulis yung kanyang mga amo at yung mga amo po niya ngayon ang tumutulong para madakip po yung lalaki na sa ngayon po ay pinaghahanap na po. So marami pong salamat at nawa po ipanalangin natin si Nene kasi sasalang po siya bukas sa psychiatrist. Actually po si Nene pinalakas ko po ang kanyang loob. Ako po yung nagpatutuo po sa kanya. Sa ngayon po dahil po ako po ay nakaraos na po diyan, napagtagumpayan ko na po ang lahat sa biyaya po ng Panginoon. Sa mga nandito pong mga Christian, ako po mismo ay isang patutuo ng biktima po ako ng panghahalay nung ako 11 years old. So alam ko po yung pakiramdam po ng hinalay, alam ko po yung pakiramdam na pinagsamantalahan. At ito po ay talaga pong nandoon po yung galit mo, yung sama ng loob mo. Siyempre lahat hindi mo maintindihan. So pinalakas mo natin ang loob po ni Nene at nawa darating din ang panahon na makalimutan niya ang pangyayaring ito at makaraos po siya, makalaya po siya sa ganito pong pangyayari. So marami pong salamat. Pag-pray po natin si Nene na makaraos po siya at malimutan po niya ang pangyayaring ito sa kanyang buhay. At wala pong ibang makakatulong sa kanya kundi ang panalangin at ibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Para sa mga kababayan natin na nandito sa Hong Kong, mag-ingat po tayo sa mga nakakasama natin, lalo na yung ibang lahi. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa mga mahilig makipag-meet up or makipag-kaibigan sa ibang lahi. Wag tayong agad-agad isasama sa mga katulad ng ganun. O paano pala kung pinatay siya? Mabuti na lang, ganun ng swerte pa rin niya kasi hindi siya pinatay. Ganun lang yung ginawa sa kanya. Kawawa naman kasi sa isang iglap mata, nasira ang buhay niya. Dalaga pa man din, tapos ganun pa yung nakauna sa kanya na rapist, 'di ba? So, kailangan talaga dobling ingat sa mga nagde-day off. Ako bihira ako nababas, kaya malabong mangyari. Tsaka hindi ako nakikipagkilala kung kani-kanino, lalo na sa mga ibang lahi na yan. So, ingat. Dobling ingat. Huwag basta magtitiwala, lalo na sa mga ibang lahi. Mahirap na. Baka ganyan matulad kayo. Maghahasa pa kayo. So, yan lang. Bye-bye.